Magandang buhay! 15 serye na! Sa 15 minutong video, kaagapay mo ako sa iyong pagkatuto. Nandito tayo ngayon sa ikatlong markahan, ika-4 na aralin. Mga pamantayan sa pagsulat ng sariling tula o awiting panudyo, tugmang degulong at palaisipan. Ako si Ginang Priscilla M. Licupa, ang inyong guro sa Filipino ng ika-7 baitang. Paalala, ang 15 serye ay maingat na binuo upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ito ay nakabatay sa module na naibigay sa iyo. Ihanda mo na ang iyong ballpen, kwaderno, module at sagutang papel. Umupo sa lugar kung saan ikaw ay komportableng makapag-aaral. Narito tayo sa alamin. Ito ang ika-4 na aralin, mga pamantayan sa pagsulat ng sariling tula o awiting panidyo, tugmang degulong at palaisipan. Narito ang mga layunin ng ating aralin. Ngayon, dito na muna tayo sa subukin. Gagawin mo muna ito bago ka magpatuloy. Gamitin mo ang sagutang papel na inihanda ko para sa iyo sa pagsagot sa subukin hanggang sa katapusan ng ating module. Tingnan nga natin kung hanggang saan na ang alam mo tungkol sa mga karunungang bayan. I-pause mo na ang bidong ito para gawin ang subukin. Natapos mo na bang sagutan ang subukin? Tingnan mo naman ngayon kung ilan ang nakuha mo. Narito ang mga tamang sagot sa subukin. Ilan ang nakuha mo? Perpekto man yan o may mga mali ka, okay lang yan. Dahil dito sa ating aralin, marami ka pang matututunan tungkol sa mga karunungang bayan. Sasamahan kita upang malinang ang kaalaman mo. Pero bago nga tayo dumako sa ating aralin, balikan mo muna ang mahahalagang konseptong iyong natutunan sa nakaraang module. Kaya naman, susubukin kita kung talagang natatandaan mo pa ang mga dating pinag-aralan sa pamamagitan ng isang gawain. Galingan mo ha! Bibigyan kita ng 8 segundo upang maibigay mo ang mga kasalungat ng salita para sa una at 2 bilang. Ipapaalala ko ulit, ibibigay mo ang kasalungat ng salitang ipapakita ko. Narito ang unang salita. 8 segundo. Ang kasalungat ng malungkot ay masaya. Sa ikalawang bilang, ano naman ang kasalungat nito? 8 segundo. Ang kasalungat ng madaldal ay tahimik. Nakuha mo ba? Ang galing naman! Sige, gawin mo na ang mga susunod na bilang. I-pause mo muna ang video. Nandito na tayo sa tuklasin. Tututukan na natin ang paksa ng araling ito. Sa pagsulat ng awit o tulang panudyo, tugmang degulong at palaisipan, mayroong pamantayan o rubrik na siyang batayan sa pagbibigay ng puntos. Ano nga ba ang rubrik? Ito ay isang set ng mga pamantayan sa pagmamarka na nagkakaibang antas ng produkto at proseso. Ginagamit itong basehan sa paaralan upang malaman kung paano mabibigyan ng grado o puntos ang gawa ng isang mag-aaral. Narito ang rubrik sa paggawa ng awit o tulang panudyo, tugmang degulong at palaisipan. Ganito ang paraan kung paano napupuntusan ang mga malikhaing output mo. Makikita mo sa ating halimbawa na may mga pamantayan sa isang rubrik. Tulad na lamang ng nasa unang item, ang orihinalidad. Ang ikalawa naman ay kung paano nabuo ang output. Ang ikatlo ay ang paksa at ang ika-4 ay kalinisan. Mayroon tayong mga scale na tinatawag mula sa napakahusay, mahusay,
at di mahusay. Nauunawaan mo na ba kung paano natin pinupuntusan ang iyong output? Aralin natin ang iba't ibang karunungang bayan ng mga Pilipino. Sa una, ito ang panunodyo o tulang panudyo. Patula ang pagkakabuo nito at ito ay binibigkas ng mga bata at matatanda. Narito ang mga halimbawa. Pedro Penduko matakaw sa tuyo, nang ayaw maligo, kinuskos ng gugo. Bata Batuta nagsuot sa lungga, hinabol ng palaka. Kung mapapansin ninyo, tila nanunukso ang mga tulang ito. Ngunit sabi nga nila, may nakatagong katotohanan sa mga tulang panudyo. Dumako naman tayo sa ikalawa, ang tugmang de gulong. Ito naman ang paalala sa mga pasaherong maaaring matagpuan sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney, bus at tricycle. Nilalaman din nito ang mga uri ng pasahero, katangian ng driver at mga pang-araw-araw na sitwasyon sa pagbibiyahe, pamamasada tulad ng hindi pagbabayad ng pasahe. Narito ang mga halimbawa. Magandang binibini, ikaw ay bulaklak sa mata ko, Diyosa sa puso ko, sakit ng bulsa ko. Sa pagtaas ng gasolina, kaming mga driver ay naghahabol ng hininga. Nakakatuwa, hindi ba ang mga tugmang de gulong? Dito naman tayo sa ikatlong karunungang bayan, ang palaisipan. Ito ay humahamon sa manlalarong mag-isip upang malutas ang suliraning inilahad. Naku, paborito ko ito nung bata ako at syempre hanggang ngayon. Narito ang halimbawa ng isang palaisipan. May isang tulay na walang sino mang makadaan sapagkat may nagbabantay na mahiwagang tinig. Sino mang makarinig nito ay tiyak na mamamatay, subalit may isang binatang nakatawid sa tulay. Bakit hindi namatay ang binata? Ano kaya ang sagot sa palaisipang ito? Ang sagot ay, aba, bingi pala ang binata kaya siya nakadaan at hindi siya namatay. Nakakatuwa ang mga palaisipan, hindi ba? Kailangan mong mag-isip, pero kailangan malikot ang isipan mo para makuha mo ang tamang sagot. Ngayon, alalahanin natin ulit ang mga karunungang bayan na nabanggit ko. Ang una, panunodyo o tulang panudyo. Ito ay karaniwang binibigkas ng mga bata at matatanda. Tugmang de gulong. Ang paalala sa mga pasaherong maaaring matagpuan sa mga pampublikong sasakyan. Palaisipan. Ito ay humahamon sa manlalarong mag-isip upang malutas ang suliraning inilahad. Nakuha mo ba? Dumako na tayo ngayon sa suriin. Gawin naman natin ito. Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na halimbawa. Kilalanin kung anong uri ng karunungang bayan na papabilang ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Mayroon kang 8 segundo sa bawat item. Sasagutan natin ngayon ang unang 2 bilang. Narito ang unang bilang. 8 segundo. Ano ang sagot mo? Ang tamang sagot ay letrang A, tulang panudyo. Narito naman ang ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay letrang C, palaisipan. Gawin mo naman ngayon ang mga susunod na bilang. I-pause mo muna ang video. Nasa pagyamanin na tayo. Kung umabot ka na sa bahaging ito, natutunan mo na ang mga dapat malaman sa araling ito. Ngayon, pagtitibayin mo ang iyong kaalaman. Narito ang gawain A. Tugtungan ang mga sumusunod na awit o tulang panudyo
upang mabuo ang mga ito. Subukan mo ngang gawin ang unang bilang ng kasama ako. Sige, mayroon kang 10 segundo para sa unang item. Ano ang naisip mong katuloy nito? Ang sa akin ay, ang amoy ay parang isda, takot sa ligo ang bata. Ano naman ang naisip mo? Ito naman ang gawain 2. Tugtungan ang sumusunod na tugmang degulong upang mabuo ang mga ito. Narito ang unang bilang at mayroon kang 10 segundo para mag-isip. Ito ang naiisip kong sagot. Ang maganda sa kanan, ang gwapo sa kaliwa, ang pangit wala ng upuan. Kaya kung pwede, sumabit na lang. Nakakatuwa, hindi ba? Narito naman ang gawain C. Basahin at unawaing mabuti ang mga palaisipan. Sagutan nating magkasama ang unang bilang. May 10 ibon na nakadapo sa isang maliit na sanga ng puno. 5 maya, 2 kalapati, 2 kwago at 1 uwak. Tinamaan at nalaglag ang maya. Ilang kwago ang naiwan sa sanga? 10 segundo. Ang sagot ay 2. Siyempre, kahit ba ilan ang ibon na nariyan, 2 pa rin ang nabanggit na kwago. Ngayon, i-pause mo na ang video upang matapos mo na ang mga natitirang item sa bawat gawain dito sa Pagyamanin. Nandito na tayo sa isa-isip. Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na katanungan. Kailangan mong piliin kung alin sa mga kaisipang ibibigay ko ang tamang sagot. Narito ang unang tanong. Paano sumasalamin sa kultura at uri ng pamumuhay ng mga tao, maging sa kalagayang panlipunan ng tao, ang nilalaman ng tulang panudyo, tugmang degulong, at palaisipan? A. Isinasaad ng mga karunungang bayan ang hirap ng ating buhay. B. Ipinapakita nito ang katotohanan sa buhay ng mga Pilipino at pati na rin ang pagiging pilyo at masayahin ng mga tao. C. Itinatago ng mga karunungang bayan ang totoong kalagayan ng mga Pilipino. Oras na, ang tamang sagot ay letrang B. Dahil ang mga karunungang bayan ay sumasalamin sa payak ngunit masayang buhay ng mga Pilipino. Tila baga walang dull moments ang mga Pinoy dahil masaya kahit saan kung may karunungang bayan na maririnig o nabibigkas. Sagutan mo naman ngayon ang isa pang tanong dito sa isa-isip. Ngayon naman ay dumako ka na sa payahin. Ibinibigay ko na sa iyo ang pagkakataong ito upang tuluyan mo ng ilapat ang iyong natutunan sa ating leksyon. I-pause mo ang video habang sumasagot. Aba, nasa karagdagang gawain ka na. Kung nawili ka sa mga napag-aralan nating tulang panudyo, tugmang degulong at palaisipan, naku, ikaw naman ngayon ang bubuo sa mga ito. Pero huwag kang mag-alala. Madali lamang ang ipagagawa ko. Pumili ka lamang ng isa sa karunungang bayan na nabanggit natin kanina na siyang gagawin mo. Pagkatapos, pumili sa mga paksa na naibigay sa kahon at ito ang igagawan mo ng karunungang bayan na napili mo. Kung may naiisip kang ibang ideya o paksa,
malaya mo pa rin gawin yan. Maaaring sariling paksa mo ang ikutan ng gagawin mong output. Narito ang rubric na gagamitin ko sa pagmamarka ng iyong output. Handa ka na bang gawin ang sarili mong akdang karunungang bayan? Sige, gawin mo na! Hayan, natapos mo na ang ating aralin. Binabati kita dahil napagtagumpayan mong sagutan ang lahat ng mga gawain. Sana'y nabusog ka at natuto sa isa na namang makabuluhang pag-aaral dito sa 15 serye, Gabay Mo sa Pagkatuto. Magkita na naman tayo sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Salamat sa paglaan ng 15 minuto upang makasama ako. Ako ulit ang inyong guro sa Filipino, Priscilla M. Licupa ng Bawa National High School, ang inyong gabay sa pagkatuto. Manatiling aktibo upang sa buhay ay panalo. Paalam!